dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Salita niya'y makapangyarihan, di magmamaliw sa kalupaan. Tuwirang pagtiwalaan lamang, patototohanan niyang lahat ng bagay, ay kanyang maiaalay kanina sa sino mang nangangailangan upang tugunin ang kanilang samot dalangin bilang anak na minamahal. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa aklat ng Isaias, sinabi ni Yahweh sa Israel, ikaw na lingkod ko, ako ay pakinggan. Lahi ni Jacob, bayan kong hinirang. Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang, mula na nisilang ka, kay aking tinulungan. Huwag kang matatakot, ikaw ang aking hinirang. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa tuyong lupain. Sa uhaw na lupa ay maraming batis ang pagdadaluyan. Aking espiritu ay ibubuhos ko sa iyong mga supling, at ang mga libing susunod sa iyo ay pagpapalain. Katulad ng damong sagana sa tubig, sila ay sisibol. Tulad ng halaman sa tabi ng batis na patuloy ang daloy. Isa't isa'y magsasabing ako si Yahweh. Sila ay darating upang makisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin siya'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari ng tagapagligtas ng Israel. Ako ang simula at siya rin yung wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sino ang makagagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makapagsasabi sa mga nangyari? Mula sa simula hanggang sa wakas, huwag kang matakot, bayan ko. Alam kong sa mulat-mula pa'y pinuhulaan ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi ng lahat ng mga ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Tunay ngang walang ibang Diyos maliban ng Ama, na sa pamamagitan ng Espiritu niya'y nagpapakilala sa mga gawang hiwaga, mahimalang gawa sa lupa. Tanging siya lamang ang makatutupad, tanging siya lamang makapagbibigay, tanging siya lamang ang makapag-aalay kanino man. Bakit ka nga ba mababahala, matatakot anak niyang mahal? Yamang sa bawat araw ay siya lang ang pag-asa sa buhay. Tinutugon niya ang lahat ng panawagan at panambitan ng mga anak niyang minamahal, na kung pagtitiwalaan, ipasisilay niyang tuwiran kanilang samod dalangin na kanyang binibigay. Subalit, kung nagbabata ka at naghihintay, huwag kang magginawa't magsawa. Ang pananalig mo'y buhayin, ang pananampalataya mo'y gayon din, hanggang idadalang takda ng lahat ay iyong kamting. Nekkaramenyahanang, nekkaramenyahanang, nekkaramenyahanang. Sapagkat walang ginagawa ang Ama na makasasama kanino man, kundi ang lahat ng kanyang gawain at gagawin ay sa ikabubuti ng bawat isa. Pagarian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenyahanang, nekkaramenyahanang, nekkaramenyahanang. Mula kay Juan, taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi mo na o nasa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala.
Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila makakagaw sa aking inuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang aking Ama ay iisa. Hindi kayang unawain ng tao ang mga bagay-bagay na hindi niya nakikita pa. Walang pastoo. Sadyang napakahirap ipaunawa sa tao ang mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mga mata. Lalo tigit kung sarado pa ang mga pangunawa sa mga bagay-bagay na pag-espiritual na gawa. Kaya naman pinakilala ng anak ang Ama sa iisang tuntunin at layunin, ang pag-ibig na siyang naging dahilan upang makatalimat din ang ibig ng Ama sa babaw ng lupa, sa gagampanan ng anak ay sinugo sa mga anak. O kay hirap ng gawaran ng mabuting halimbawa ang mga anak ng Ama na hindi pa sadyang bukas ang diwa. Subalit paano ito mauunawa? Paano ito matatanggap? Paano ito makikilala sa ganang katauhan at pagkatauhang gawa? Paniniwala o sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama na magbubukas diwa at magpapaunawa upang ang mga bagay-bagay na hindi kayang unawain ng diwa ng tao, ng isip ng tao, ay maipaunawa ng Espiritu ng katotohanan, ng Espiritu na iisa sa Ama at Anak. Kaya hayagang pinakilala ng anak ang Ama at isiniwalat ang mga marapat na mahayag at matutunan ng mga anak. Subalit, hindi lahat ay nakaunawa, hindi lahat ay nakatanggap sa panahong yaon, ngunit at pasubali, hindi tumugot ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya sa pangalang Jesucristo na maihayag, mailaganap ang mabubuting salita, banal na salita at gawa sa lupa. Panahon ng Espiritu. At sino mang tao na tunay na kumikilala may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, maliwanag na sa kanilang katotohanan na may isinugo ang Ama sa lupa upang gamitin sa mga anak niya sa lupa na nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu at naging tao sa pamagitan ng anak ng tao na ginamit mula sa kataas-taasan ang katawan nito na banal na Espiritong nagharit pinuspos na totoo upang magampanan ang dikaya ng tao, subalit nakayanan ng Espiritu na makapangyarihan sa mundo ito. Isa ka ba sa nagpapahayag ng katotohanan? Isa ka ba sa nakapagtiwala na sa Ama? Mapalad ka. Walang taong tunay na matapat, tunay na banal, maliban ang nagkatawang tao.
Subalit, ang pagiging talusira ng tao ay nabubuo at pinapaging dapat maging matapat ng espiritong taglay ng tao upang ang paging matapat sa puso at diwa nito ay siyang mamuna at magkahit. Kaya't anuman ang hindi kaya ng tao, ay kayang gawin ng Espiritu na sa pamamagitan ng pinag-isa na Ama at Anak na sumasa tao, walang hindi kakayanit makakayang tupdin ng dahil sa Espiritu Santo na tinataglay ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng katotohanan. Mga inibig ko't minamahal, walang dalubhasang mangangaral. Walang dalubhasang mangaral. Walang banal na mangangaral, maliban ang banal na bumaba, banal na Espiritu. Banal na Espiritu ang dalubhasang mangaral, ang tunay sa pangangaral. Kaya hindi maaaring piliin ng tao at sabihin ng tao na siya mismo ang magtatalaga ng sarili niyang mangangaral ako. Gusto kong mangaral. Gusto kong magsalita ng banal na salita. Sapagkat ang salitang banal ay di mula sa karunungang tao at di salitang mula sa karunungang sanlibutan, kundi mula sa karunungang Espiritu na banal na Ama at Anak. Kaya mapapalad kayo sa inyong ginagampanan na nakapag-uulat ng mga pahayag na totoo at tama, na tunay at marapat. Kaya't huwag sayangin ang bawat kaloob na ito sa inyo. Hindi pinangangalandakan ang sariling karunungan, ang kaalaman na mula sa tao. Ngunit, ang kaalaman na mula sa Ama, marapat igayang, ipangalandakan ng lahat ng may taglay upang patuloy na malaganap at maipalaganap ang mabuting balita, ang banal na salita. Mapalad kayo na isa sa nagtataglay ng kaalamang ito, na isa sa nagsisikap at nagsusumakit, makatalima, makasunod, pagsumikapan niyo pang higit na maunawaan at maipapaunawa ng Ama ang mga bagay-bagay na hindi niyo nakikita. Kaya't mapapalad kayong nagtitiwala sa hindi niyo nakikita, sa naniniwala sa hindi niyo pa nakita, sa tumanggap sa hindi niyo makikita. Subalit, kaya niyo nagagawa yaon dahil nagharaman ang puso niyo ang kaibang kaloob sa inyo, ang mabuting kalooban niyo na mula sa banal na mabuting Ama, na mula sa mabuting kalooban niya, yamang siya'y Diyos ng katotohanan at Diyos na walang hanggan. O kay papalad ninyo sa pakikipagtotoo nyo at di kayo nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Ama dahil batid nyo, siya lamang ang tunay na makapangyarihan. Siya lamang ang tunay na may kaalaman ukol sa buhay kaligtasan, ukol sa buhay kapayapaan, ukol sa buhay na liwanag ang taglay, ukol sa pamumuhay na may kapanatagan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kaya't pinipilit ng tao at pinagsusumakit ng taong nabuksan na siya'y patuloy makapanahan sa mabuting pagbubukas ng Ama sa kanyang diwa, sa mabuting kaloob. Bagamat hindi maunawaan ang kanyang kapwa,
ng kanilang kapwa. Subalit, may damdamin sila na tulad ng anak na isinugo ng ama na hindi kayang tutulan, pigilin, nagpupumiglas, nag-uumalpas sa pag-aalab na damdaming kaiba, damdaming mula sa banal na ama. Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam. Kaya winikang maliwanag, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganan, alinlanganin. Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na, tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yaon ang bawang katotohanan, kung hindi magkaisa at nagkakaisa, walang pagkakaunawa at di maunawa ng bawat isa ang ginagampanan ng isa't isa kung di magkaisa sa tuntunin at layunin. Kaya, mapalad kayo kung sa inyong kapwa sa pakikitungo at pakikisa, napaparamdam ninyo ang pag-ibig ng Ama at dinarama nila. Naunawa ninyo ang ibig at layunin ng Ama at pinapaunawa nyo at nauunawa ng kapwa nyo at pinagkakaisa kayo sa mabuting pinagkaisa ninyo dahil sa Ama. Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam. Sapagkat ang kumikilala sa anak ay nakilala ang Ama, at ang nakilalang Ama, nakilala ang gawa ng anak. Mapalad kayo na nabuksan ang pangunawa. Patuloy nawa kayo makaunawa. Pawa. Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam, Nekaramelya Hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa mga gawa, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa paghusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, pinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalita nito ng iglesia sa Jerusalem, kaya sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Puspos ng Espiritu Santo. Yaon ang tinutukoy
na kung ang Espiritu ng katotohanan ay nararamdaman mo at nasa iyong piling, hindi mahirap magpaunawa. Hindi mahirap ipaunawa. Sapagkat ikaw na mismo makakaunawa. Bukas diwa mo maunawa ng mga bagay-bagay na ipinapaunawa na hindi nakikita at di nahahawakan. Sapagkat ang bagay na hindi nahawakan at di nakikita, bagay na makabubuti sa buhay mo bilang tao, higit sa bagay na nakikita mo at mahahawakan mo, ang dulot sa buhay mo nito. Sapagkat tunay na liwanag, tunay na gala. Salitang namumutawi sa labi mo na ginagamit at gagamitin ng Ama, magalak at matuwa. Kung nasasambit mo, ikaw ang kabutihan. Kung nananahan sa iyo, ikaw ang kabutihan. Kung dinarama mo ang kabutihan ng Ama, at matid mong minamahal siya, at ninanasang magsikap at patuloy magsumakit, makapaglingkod ng matuwid at matapat. Bagamat sa unang buhay mo ay isa kang taong may pagkakamali at pagkakasala, di mo yaon ikinahiya, kinatakutan sa iyong kapwa, bagkus sa Ama ka, sumuko, nanigluhod, nagsumamo, inilalay ang sarili, sapagkat batid mo, sapat nang siya'y magpatawad sa iyo, at upang lubos mo siya, madamat puspusin ka ng Espiritu niya. Nek karamenya hana, nek karamenya hana, nek karameneya hana. Espiritu ng katotohanan, taglay nitong sanlibutan, sino man ang tahanan, bilang templong katawan, doon mararamdaman pagkilos ng Amang mahal, buhay sa kanilang piling, kalingan at paglingap na di kailanman napaparang. Kaya't nag-uumigting ang pagnanasang paglingkuran, siya sa pamamagitan ng Espiritong taglay, sa patnubay na walang katapusan, sa ibabaw ng kalupaan ay pararamdam upang iparanas at ipakita, butihing Ama, mahiwagang kumilos sa buhay nila at mapapakilala nila sa matuwid at mabuting gawa siya upang maging tunay na halimbawa sa kapwa nila. Kung may palad ninyo, na tunay kayong halimbawa sa kapwa nyo, na pinagbibigyan nyong maging tunay kayong halimbawa at maging mabuting ehemplo, magalak kayo at pagsikapan, pag sumakitan nyo, manahan ito sa buhay nyo, sapagkat mapalad ka tao, mapalad ka mahal ko, kung nananahan sa iyo, banal na Espiritu ng Ama. Pagarian kayo. Walang hindi makakaunawa sa ibig umunawa na humihingi ng paunawa sa Diyos Amang Mabathala. Walang hindi mabubuksan pagka igting-igting pagka hirap-hirap buksan, sapagkat may paraan ng lahat, gayon din ang kaisipan ng tao. Mahirap magbuksan ang pangunawa, subalit kung tatanggapin ang magbibigay pangunawa, walang mahirap kayang gawin ng Ama, ng Anak, sa pamagitan ng Espiritu na mabuksan ang unawa ng taong mahirap umunawa, makitid ang pangunawa, at marupok bilang alabok. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karameneya hanang. Tulad ni Esteban,
tulad ni Saulo, bilang Pablo, tulad ng mga apostol. Hindi nila pinili ang kanilang ginampanan at ginawa. Sila ang mapalad na pinili sa panahon nila. Kaya't ngayon, isa ka rin matatawag na mapalad, na hindi ka ang pumili sa iyong sarili, kundi mapalad kang pinili at napabilang sa paghahari ng Espiritu upang tamasahit kamtin mo ang mga inulat sa unang panahon pa. Nagbababa ang Espiritu at bata't babae, lalaki at matanda. Ipagkakaloob ito. Magalak kahit matuwa sa paghahari ng Ama, Anak, at Espiritu Santo sa buhay mo. Walang magbibigay tunay na kapayapaan ng diwa, tunay na kalinisan ng diwa, tunay na kalinisan ng budhi, tunay na kabutihan ng puso, tunay na pagbabagong buhay, maliban ng Diyos na walang hanggan. Nek karamenya hanang, nek karamenya hanang, nek karamenya hanang. Kaya kung mabuti ka sa una, manahan ka sa kabutihan mo, at higit ka pang bumuti kaysa dati, at kung ikaw naman ay nagkamalit, nagkasalat, naligaw ng landa, magalak kang nahango at napagbago ng iyong pananampalataya, pagtitiwala at pagpuspos ng Espiritu sa buhay mo, manahan ka at patuloy na magbagong buhay, at magalak at matuwa. Sa piling ng Espiritu, patuloy ang liwanag ay sa sayo. Sumay niyong kapayapaan, hagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o taon. Aming mga minamahal, ang may pandinig at nakarinig. Nektaramenyahana, nektaramenyahana, nektaramenyahana. Purihin ang Ama. Salamat sa udyok ng Espiritu na sa kabila ng pagpaumanang po ninyo kung nais ko lang po makatalima, makasunod sa kabila ng ating kalalagayan na okay lang po kahit na ibang sabihin ng para sa akin. Marami na rin naman ako naranasan mula sa simula. Isa na rin naman ito na mararanasan ko, okay lang. Basta ang malaga, nabibiglas ko pa rin kung anong pinabibiglas sa akin. Ayulat ko pa rin kung anong pahayag sa akin. Magampanan ko pa rin kung anong asa sa akin. Di man ako gustuhin ng lahat. Di man ako maunawa ng lahat. Di man ako mahalin ng lahat. Malaga. Ang unang gumusto sa akin ay ang bumuhay sa akin. Nagpahalaga sa akin ay ang unang bumuhay sa akin, at ang nagmamanang matulis at tapat sa akin ay ang bumubuhay sa akin lahat. Diba ang Diyos? Kaya ano man ang kalalagayan natin sa panahon ngayon, wala tayong tunay na pag-asa, wala tayong tunay na lakas, wala tayong tunay na mag-uulagpos. Maliban ang Diyos Ama, kahit ano man ang sabihin ng kapwa, tunay na siyang nasa iyo. Pag mo'y kahiya, tumupad ka, gumanap ka, udyok naman yan sa puso. Kung walang udyok, wala tayong gagawin. Kung walang tuturo, wala tayong magagawa. Kaya kung panawagan, tumalima ka. Wala kang dapat isipin sa kapwa mo. Wala kang dapat sa alang-alang na kapwa-tao. Kung wala kang pinipreparation, wala kang sinasam, wala kang tinatapakan, at sinasantabi mo ang sarili mo para sa pag-misyon mo, magagalak ka pa rin, mahal ko. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa, magampanan natin patuloy ang ibig ng ating Panginoon na sa kabila ng ganitong kalalagayan, nandoon ang pag-asa natin isang araw, makalalaya rin tayo. Nandoon ang pag-asa natin isang araw, ibibigay din ng Ama ang takda. Walang makapanghuhula sa mga nagaganap, tanging Ama lamang ang manghuhula
at nakahuhula ng mangyayari sa mga susunod na panahon. Kaya siya lamang ang ating gawing kalasan at lakas ng ating buhay. Siya ay sapat na sa bawat maghapon ay tawid niya tayo ulagpos sa lahat ng ating gagawin, usungin na laban sa buhay. Siyang ating tagumpay, magpakailanman. Kaya't laban ang laban. Siyang ating kabisig, pamatok, lakas, at tatag. Walang hindi tayo makakayanan sapagkat siyang ating kakayanan. Hindi tayo maaaring magyabang, hindi tayo maaaring magmalabis, hindi tayo maaaring maging palalo. Lahat ng malabis, kakalusin, lahat ng kayabangan, ibabagsak, lahat ng kamangmangan naman, tuturo ng ating Ama para ating matutunan kung ano dapat nating malaman ukol sa Kanya, ukol sa mabuting buhay. Pagpalain kayo. Meron lang akong kanina pinapanood sa akin sa Facebook na balita yung sa India na wala na daw mapag-cremate, pinabalot na lang at sinusunog. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po sila, iligtas mo po sila. Sapagkat, paano na yung usok noon? Diba? Yung amoy ng tao. Kung totoo yung balitang yun, paano na? At hindi pa ba kayo nagninilay? Sabi ko nga, salamat Panginoon, kahit ako'y mangmang, di ko pahihiya. Ipagsisigawan kong ako'y mangmang lang sa lupa, sa salimutan. Pangangalandakan ko ang kadakilan ng Diyos dahil sa aking kamangmangan, salamat ako'y ginamit niya sa karampot na kaalaman na binahagi niya ito, una ako na kinabang. Dahil kung hindi, kung may tatago-tago, ako sigurong kauna-unahan. Bakit? Sapagkat ako'y takot, magkasakit mamatay. Salamat sa Panginoon, natutunan ko na habang may buhay, may paraan. Habang nabubuhay, may kaparaanan siya. At kung di mo takda, sabi nga, kahit nandyan yung ulupong, di kanya pakakagat kung ayaw kanyang ipakagat. Kaya't ng panahon ni Moises, sa awit 91, kung babasahin nyo yun, at ibubukas ng Ama ang diwa ninyo sa pamagitan ng kanyang Espiritu, mapapatotohanan ang kapangyarihan niya ay nasa mundo, nasa tao, kung magsitiwala sa kanya, ililis siya sa lahat ng kapahamakan. Sapagkat ang kapahamakan ay hindi kanya, ang kaligtasan ay siya. Kaya mga inibig ko't minamahal, wala tayong tapang na sarili, wala tayong katatagang sarili, wala tayong karunungan sa kaligtasan. Subalit taglay lahat ito ng Ama. Kaya sa kanyang pag-asa, siyang buhay ng bawat isa, nawa patuloy siyang ang panaligan at pagtiwalaan. Ang mahiwagang buhay na kaloob niya ay maaari niyang gawa ng lahat ng hiwag at himala habang ika'y nasa lupa. Pagpalain kayo, mga inibig ko, minamahal. Tayo na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Ama, buksan mo ang pangunawa sa mga
di pa nakakaunawa sa mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mata na tuwirang makapagpapaligaya sa kanila. Yung bagay na gagawin mo na sila'y tanglawan at magliwanag ang diwa, bagay na di nakikita ngunit makakikilos ka sa pamamagitan ng iyong espiritu na masigit sa bagay na makakamta nila upang maunawaan nila ng buhay sadyang ganyan lamang, pakikibaka at hamon laban sa buhay. Sapagkat walang tao na buhay na hindi nakibaka sa buhay. Lahat ng nabubuhay ay nakikibaka kahit ang isang abnormal ng isinilang. Dahil hindi niya alam kung kailan siya mamamatay at anong sasapitin niyang buhay, at dahil wala siyang pag-iisip, umaasa na lamang ito sa nag-aarugat nangangalaga sa kanya, kaya sa wala siyang kamalayan, nakikibaka rin siya kung sino ang magtitiis sa kanyang mag-aruga. At mapapalad yaong mga may pamilyang mapagmahal sa kanila na sa kabila ng kanilang mga kalalagayang abnormal ay di sila pinagsasawaan. Sapagkat siyan ka, Ama, hindi ka nagsasawa anumang uri ng katawan ng tao. Mahal na mahal mo ang tao. Kaya naman sa kamangmangan ng mga anak mo ay nagpapaumanhin ka at di ka tumugot. Hindi ka nagbaliwala sa kamangmangang ito. Ibinigay mo ang kaalaman at karunungan upang matutunan nila ang ibig mo at layunin mo. Kaya, Ama, ipaunawa mo ang mga nasa at ibig mong gawin at tupdin ng mga anak mo upang ang makakaunawa at makadarama sa iyo ay mataliman nila ang mga ibig at layunin mo sa mundong ito, na hindi sila maging makasariling tao, na hindi sila maging palalong tao, na hindi sila maging saking na tao, na hindi sila makasarili sa gusto nila. Iyon ang ibig nilang tupdin, kundi magnasa nilang tupdin ang mga layunin at ibig mo. Ama, buhayin mo ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa mga nagnanasang ito ay makamtan, huwag mo silang pabayaan. Patuloy mo silang alayan ng maliwanag at mabuting kaisipan, mabuting kalooban, at mapagtagumpayan ang pagbabagong buhay. Ama, patuloy mong lingapin ang mga anak mo nasa mga lansangan ng mga may kaalaman at karunungan, winiwika nilang huwag lalabas, huwag palaboy-laboy. Ngunit kailangan nilang lumuwal, magpalaboy-laboy. Wala silang face mask, wala silang makain, ngunit hindi sila kinukupkup. Walang kukupkup sa kanila, Ama, kundi ikaw. Kaya pangalagaan mo sila at pakita mo ng pag-iingat ay sa iyo at ang kaligtasan at buhay ay sa iyo rin. Mabagkat maawa sa kanilang walang inaasahan, kundi ikaw na lamang. May matutunawang sa kanila'y magmahal at kumalinga. At sila'y kukupin, ilagay sa isang dako na kung tunay ang yung ayaw palabasin, paano mga ito? Ang mahabagkat maawa. Mahabagkat maawa. Sapagkat sa kalalagayan nila, wala silang aasahan. Yung mga nawalan ng kulirat, kung hindi na makapag-isip sa kanilang sariling buhay, palakad-lakad sa daan, napakarumi. Walang kinakain, walang makain sa oras. Ngunit bakit buhay? Walang COVID. Bakit ang mga mayayaman? Ba't hindi matanto ito, Ama? Buksan mo naman ang puso't kaisipan ng gobyerno, ng mga nangangasiwa, bigyang kahalagahan at pahalaga ang mga ba, upang sila naman ang pahalagahan at mahalin, at huwag magpasasa sa yaman ng bangan,
kundi matutong magmahal at magpahalaga. Mabigyan naman nila ng pansin ang mga kaawa-awa na hindi napipili lang at pinipili, kundi mabahagi ng lahat. Malaganas nila na bigyan yung mga nagmamabuting loob na nawa ay paramdam mo sa kanila. Kung tunay ang kabutihan nila, huwag silang magtangi, huwag silang mamili, kundi pakita ang kabutihan mo at patuloy nilang gawin ang marapat. Sapagkat sumot lamang ng kanilang yaman, hindi pa nangangalahati. Hindi pa nangangalahati, Ama, batid mo yan. Hindi pa nangangalahati, sumot lamang ang mga pinamamaagi. At hindi mababatid ito ng tao, at lalo hindi sasambitin ito ni Constancia, sapagkat matatakot siya bilang tao. Ngunit ikaw, wala kang kinatatakutan. Hinahayag mo ang totoo, minumulat mo ang katotohanan. Kaya't magising nawa ang may pandama at pagkilala sa iyo, upang patuloy silang kalugdan mo at malugod ka sa gagawin nilang mabuti sa kapwa-tao. Mapalad silang mabubuti ang loob at mabuting Samaritano. Mabuti ang kalooban at mabuti ang kaisipan. Tunay na kalugod-lugod sila sa iyo. At magawa nga nila ito, Ama, sapagkat ito ang ibig mo at layon mo. Hindi yaong makikilala lamang ang pangalan nila. At patuloy mo lingapin ang mga nagkakawang gawa na hindi na nila kinakailangan pangalandakan ng kanilang mga pangalan. Natutupad nila na sa Biblia na yung mga salita, inabot ng kanang kamay, wag nang abutin pa ng kaliwa. Binigay mo ng lihim, hindi nalihim sa iyong amang dakila. Kahit sa pinakamatalik mong kaibigan ay wag mo nang sambitin at ikwento. Napakapalad nila, Ama, na ito ang kanilang nagagawa at ginagawa, sapagkat tunay ang ibig mo na tinutupad nila at ikaw mismo ang nasa kanila, kaya natutupad nila ito. Kaya kasihan mo sila at patuloy mo silang alayan ng lugod na galak ng tunay na ligaya at payapang kaisipan. Subalit, Ama, tigatigin mo ang mga nagmamaang-maangan. Iparamdam mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Ipaunawa mo sa kanilang yung layunin at nasa, upang matutunan nila ang tunay na kagustuhan mo. Sapagkat kung bilang tao hindi sasambitin ito, hindi masasambit ito. At yamang pinasambit mo at binuka ng bibig, marinig nawa at makaunawa ang mga anak mo, upang lalo silang maging masaya sa mabuti nilang ginagawa dahil bukal at totoo, dahil tama at marapat, dahil tumpak at dapat, dahil naon ang ibig mo, ikaw ang Ama na nanguna sa kanila. Pagarian mo silang patuloy at lingapin mo at kupkupin, magtagumpay sa lahat ng mabuting gawain at layunin, sapagkat ikaw ang tagumpay ng kabutihan. O Ama, dakila ka magpakailanman, abutin mo ng mapagpala mong kamay yung mga anak mong nasa banig ng karamdaman, lalo tigit ang mga abang nila lang na walang inaasahan. Nawi ka mo nga, marami kang paraan kung bubuhayin mo ang tao. Marami kang kaparaanan kung ibibigay mo ang kagalingan. Ama, yung mabubuhay pa, ibigay mo na. At magising sila sa katotohanan, maramdaman ka at purihin, pugayin ka. At patuloy kang sambahin sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat mapalad sila na mabuting mga siwa ng iyong pinagkatiwala. Mapalad silang pinagpala mo na mabuting magbalik ng pahalaga at pagmamahal nila sa kapwa. Dahil yun ang kalugod-lugod na ibig mo at nakalulugod para sa iyo.
Kaya't patuloy mo silang lingapin. Mga anak mong mabubuti ang kaloob at damdamin. Mga totoo at di mapagpaibabaw. Mga matapat at makatotohanan. Sapagkat wika mo nga, walang mananaig. Maliban ikaw, pinababayaan mo lamang ang mga tao sa anumang gagawin nila, sapagkat may takdang lahat para sa iyo. Kaya't patuloy mo silang lingapin upang maraming magsigaw at sumigaw sa iyong katotohanan. Magsumigaw sa katotohanan upang maraming magagamit ka at gamitin, sapagkat marami ang anihin kakarampotang manggagawa. Marami at malawak ang bukirin, kakarampotang manggagawa. Malawak ang iyong magagawa, sapagkat malawak ang iyong kaalaman at kaalaman mo'y walang kapantay. Kaya patuloy mo silang sidlan at patuloy mo silang buksan. Pagpatuloy nilang magawang para sa iyo at di para sa sarili lamang. O Ama, puspusin mo sila, pagtagumpayin ang mabubuting loob at mabubuting diwa. At patuloy mong pagalitin ang iyong banal na pag-ahari. Sapagkat ikaw ay Diyos, Ama, walang hanggan. Upang patuloy kanilang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sadyang kay buti mo, Ama, o kay dakila mo, wala kang kapantay. Sa langit at lupa, ikaw ang Diyos na mahiwaga. Nekkaramenya hanam, nekkaramenya hanam, nekkarameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan lahat ang tinuran mo tinukoy. Ang wika mo'y wika mo nga. Ang salita mo'y salita mo. Ang gawa mo'y gawa mo. Subalit, tao ang sayo ay tatarima upang matupad ang wika mo gawa sa lupa. Upang mahayag ang katotohanan mo ang ako, Ama ng tao, sa daigdig na ito. Ay, muli. Tapos na. Pagpalang hapon, amaga, sa gabi nito, sabi na, ay na, tuloy ba ang isil o kakain mo lang?